Sunshine's POV. Alam mong gagawin ko yan kahit hindi mo sabihin. Pinahid niya ang luha ko, ang anak ko. Umiiyak din ang tatay ko, ang maganda kong anak. Umagulgol ito, hinahaplos ang muka ko. Akala ko hindi na kita makikita uli. Salamat at nakilala mo ang asawa mo. Nakabalik pa ako dito at nakasama ko kayo uli. Niyakap ako ng tatay ko, mahigpit, at umiyak kami sa balikat ng isa't isa. Hindi na ako nahiyang ibuhos ang sama ng loob ko. Daig ko pang batang nagsusumbong ng mga bagay na hindi ko masabi, na dinaan ko na lang sa pag-iyak. May hihilingin din ako sa'yo, Sunshine, anak. Ano po yun? Mangako kang hindi ka mag-aalala sa akin at sa kapatid mo. Mangako kang mabubuhay ka ng tahimik dito habang wala kami. At mangako kang hindi ka gagawa ng kahit anong bagay na hindi namin alam. Na dito ka lang hanggat hindi kami nakakabalik ni JJ. Mangako kang magtitiwala ka sa akin at sa magagawa namin para sa'yo. Opo, nangangako ako. Ibabalik ko siya sa'yo ng ligtas. Iuuwi ko siya dito. Salamat po. Umalis ang tatay ko at si JJ bago dumilim. Ayaw ring magpahatid kay Berta. Hindi rin tinanggap ang sasakyan ko dahil wala raw parking space sa lugar na pupuntahan nila. Hindi pumayag ang tatay ko na maiwan ako ng mag-isa sa bahay na walang kasama. Sandali silang nag-usap ni Berta bago naghiwalay. May mga bili na hindi na naman sa akin makakarating. Gusto kong mabago ang buhay ko. Yung pagkatiwalaan ako ni Sandro at ng tatay ko na ako mismo ang tatanggap ng mga impormasyong kailangan ko. Hindi yung kailangan ko pang magtago sa anino ng ibang tao. Dala ang isiping yon, nagpunta ako sa sewing room. Kailangan kong maging abala sa kapaki-pakinabang na paraan. Isa-isa kong tiningnan ang mga makinang dinamitan ko noon bago ako ikasal. Inihanay ko sa ibabaw ng working table. Binuksan ko rin ang social media page ko. At nagulat ako na marami ng followers. 200k agad. Paanong nangyari yun? Hindi naman ako nagbabayad ng ads. Mas maganda siguro, ma'am, kung ikaw mismo ang model. Si Ellie. Yung techie girl na naririnig ko lang ang pangalan kay Berta kapag tinatawag siya. Humahakbang na palapit sa akin. Pasensya na po kung malakas ang loob ko na manghimasok pero dahil madalas wala akong magawa, nabasa ko na pong lahat ng comments sa posted photos niyo sa page. Binuksan nito ang dalang laptop at ipinatong sa mesa ko. Magagandang designs niyo, sabay sa trend pero mas makaka-relate ang mga babae kung kayo mismo ang magmamodel. Oh, nagulat ako sa sinabi niya. Para sa isang bata, napakalakas ng loob niya na kausapin ako ng ganito, gayong hindi pa kami nagkakaharap ng personal. Sasagot sana ako pero biglang bumulaga si Helga sa likuran niya. Seryosohin mong sinabi niya, bestie. Mukha lang siyang bata pero promise, mas updated siya sa mundo kaysa sa atin. Nagkatawanan kami. Napangiti kahit si Ellie. Sinalubong ko ito at nagyakap kami ng mahigpit. Salamat naman at naligaw ka dito. Pinisil ko ang braso ni Helga. Kagabi pa sana nang malaman kong bumalik ka pero ginamot ko si Craig. Tinamaan ko ng kap sa ulo, di ba? Akala ko madadala pa sa hospital. Naging pasyente ko tuloy sa bahay. Ayun, tulog. Inginuso si Ellie. Ano bang pinag-uusapan niyo? Hinarap ko uli si Ellie. Akala ko pipi siya. Tukoy ko sa dalagita. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya at tinanggap naman agad niya. Nice meeting you, Ellie. Eliza po talagang name ko. Ellie sa pamilya ko. 21 years old na po ako. Pagtatama niya. At hindi na po ako bata. Malnourished lang at kulang sa height. Ganon? Napahiya ako. Sorry, akala ko kasi 12 to 15 years old ka lang. Exaggerated ako kasi wala pa siya halos dibdib at hubog ng katawan. Totoo? Hindi nga. Wala ring pores ang balat pero matured kumilos. Lahat ng oras parang laging nagmamatsyag sa kahit galaw ng dahon. Ay ano ba? Hinawi ni Helga ang hangin. Tutulungan na kita, Ellie. Inakbayan nito ang dalagita, bumaling sa akin. Bestie, walang ideya sa birth control ang parents niya. 14 silang magkakapatid kaya yung pagiging sidekick niya kay Aling Berta, bread and butter talaga niya. Saka hindi ko dapat makalimutan, mahusay siya sa computer. Kaya napapansin mo siguro laging laptop ang hawak. Gumagawa siya ng project sa school ng mga nag-aaral pa.
Tinitigan niya ako. Hindi ko ba nasabi sa'yo na taga rito siya sa San Luis at ako ang kumuha sa kanya para maalalayan si Berta dito sa bahay niyo? May ilang sandali akong natulala. Kaya pala. Ewan ko pero hindi ako totoong kumbinsido. Iba ang kilos ni Ellie sa normal na mga dalaga. At paano nila napapayag si Sandro na bigyan siya dito ng trabaho nang hindi ko alam. Isa siyang palaisipan sa akin mula ng araw na makita kong kasama siya ni Berta. Dahil kung wala siyang espesyal na papel sa bahay, anong ginagawa niya sa amin? Hindi ko pa siya nakitang humawak ng kahit walis o hose ng tubig para magdilig ng halaman. Baka itong nagbabantay sa mga security cameras na naka-install sa buong bahay namin. Narinig ko minsan na iniaasa ni Berta sa kanyang bagay na yon. Madalas silang magkausap. Dahil babyface si Ellie, hindi agad paghihinalaan ng kahit sinong totoong kakayahan niya. At dahil malakas akong makiramdam, alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano. Kailangan ko pa ng mga pruweba na hindi siya simpleng sidekick lang ng kasambahay at panahon lang ang makakapagsabi nun. Maganda yung idea ni Ellie. Pak na pak yun. May mamahalin akong camera. Si Helga. Pwede kaya akong mag-apply na photographer mo? Nag-iisip pa lang ako nang mapatayo si Ellie. Oh wow! Pumalatak siya mula sa harap ng laptop. May orders ng isa sa inyong mga designs. Sabi sa comment, mag-usap daw kayo sa messenger. Talaga? Dumukwang ako sa screen ng laptop niya. Ang galing naman. Pakicheck ang messenger mo, ma'am. Ay, masaya yan. Si Helga, nakisilip sa phone ko habang binubuksan ko ang app ko. Nagmamadali ang aking mga daliri. Hindi makasabay sa mabilis na tibok ng puso ko. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Baka ito ng tamang panahon. Camila Olivares ang pangalan ng buyer sa Messenger. Dumiretso muna ako sa social media profile sa timeline. Nag-scroll ako kung legit o dummy account lang. Binuklat ko rin ang mga album sa social media account nito. Legit na negosyante at kilala sa business world. May mga pictures ito na kasamang ilang sikat at kilalang tao hanggang sa entertainment industry. Mahigit 5 years old na rin ang account. Active. At may sariling mga butik sa Manila. It's too good to be true. Pero sa dami ng followers ko, posible naman talaga na may isang magbaka sakali. Nag-friend request ako bago ako sumagot sa private message. 100 pieces daw, pero gusto munang makita ang actual fit sa regular size. Sinasabi kong nababasa ko sa messenger. Okay, kalma. Si Helga. Itanong mo kung anong sizes na kailangan nila. Kailangan mo ba ng tulong? Kung 100 piraso, kailangan ko na rin ng mananahe. Marami na kasi yun. Parang puputok ang puso ko. 850 ang price ng item ko, 950 sa oversize. Medyo pricey sa ordinaryong terno na nabibili sa palengke namin dahil mix ng hard fabrics and denim. Madesenyo rin ang tabas ng mga designs ko, matrabaho, time-consuming. Kung mamahaling telang gagamitin, mas malaking magiging profit. Sa online platform ko rin biniling ilang finishing touches ng damit. Nag-isip si Helga. Sa tingin ko, madali ng solusyon sa problema mo. Inakbayan ako nito. Alam mo, maraming nagsarang patahian sa bayan nang sumikat ang mga gawang Taytay Rizal na RTW. Napakamura kasi ng items na galing doon. Kakausapin kong mga kilala ko na nawalan ng trabaho. Ang tanong, ilan bang makina mo at kailan ang deadline? Nag-type ako ng tanong sa buyer na online rin ngayon. 30 days daw. Nagtanong ako kung willing mag-down. Sumagot si Miss Camila ng, I will wire the payment now, in full, if you are willing to have a video chat with me, anytime. Napatalon kami ni Helga sa tuwa. Inayos ko ng konting buhok ko. Nag-relax at nakipag-video call ako agad. Sa loob mismo ng sewing room kung saan makikita ang mga makina ko. Materyales at ang actual dolls na ginamit kong manikin ng damit. Nakuha kong loob ng buyer sa mabilisang question and answer portion namin dalawa. Pagkatapos ibinigay ko ang bank account ko. At sa isang ping lang ng notifs, makalipas ang ilang sandali, ipinadala ng buyer sa akin ang screenshot na binayaran na nito ang order sa akin. Wala pa akong online banking. Paano ba mag-open nun sa phone ko? Mas mabilis kasi malaman ang incoming payments at hindi napipila sa loob ng bangko kung meron noon. Ako na pong bahala, ma'am. Si Ellie. Ipagbubukas ko kayo. Kayo na sa password and OTP. Ibinigay ko na sa kanya ang detalye at naging busy na kami sa iba pang mga kailangan.
Problema yung mga ginawa kong sample sa manika. Tig-1 yarda ko lang binili sa bayan. Kung ordinaryong mga yon, may makukunan tayo dito. May kilala kong bulk seller. Si Helga, kausap sa chat si Craig, at nagtatalo na naman ang dalawa. Hula ko, hinahanap na ang best friend ko at pinauuwi na. Kasal na lang yata ang kulang at mag-aasawa na ang dalawa. Sige, puntahan natin. Sagot ko. Nakita kong nagtinginan sina Helga at Ellie. Okay lang ba kung kami na lang dalawa ang kumuha ng mga kailangan mo sa bayan? Gusto ko sanang sumama. Pwede naman kung si Berta ang driver. Si Helga. Okay. Para matapos na lang, binaliwala ko ng hinala ko na parang ayaw talaga nila akong palabasin sa bahay. Inakbayan ako ni Helga. May suggestion ako sa'yo, bestie. Ano yun? Overseas ka na kumuha ng supplier mo. Pero hindi itong isa na ito kasi rush na. Yung mga susunod, mas makakamura ka at mas malawak ang choices. Tingnan mo lang ang app at presto, pang-international ng raw materials mo. Ayokong gamitin ang pera ng asawa ko. Paiikutin ko muna ang sarili kong pera. Yung pinagbentahan ng mga manok at 2 baka. Yung gala nyo sa kasal. Nakatabi, gusto kong kaming mag-asawang magbilang nun bago i-deposit sa bangko. Okay, kung yun ang gusto mo. Sandro's POV. Nabitiwan ko ang baso ng tubig na agad nabasag pagbagsak sa sahig. Nangalat yon pero hindi ko pinulot. Sobrang sakit ng tiyan ko dahil nalipasan ako ng gutom sa kaiisip. Hindi pala ako nakakain ng kahit ano mula ng oras na bumalik si Sunshine sa San Luis kahapon. Sobrang pag-aalala ko sa kaligtasan niya. Kaya sa halip na pagkain, alak ang binalingan ko. Wala akong ulcer pero pinahirapan ako ng mataas na acidity. May stocks ng pagkain sa rep na iniwan si Berta para sa akin. Pero hindi ko na naisip kumain. Nagsinungaling rin ako kay Sunshine kahapon. Hindi ako pupunta ng ibang bansa dahil nasa Pilipinas na si Lolo. Nagpapagaling. Hindi ko rin sinabi sa Lolo ko ang mga problema ko ngayon. Dahil ayokong mag-alala pa siya sa akin. Dahil lumaki akong mayaman, sheltered, spoiled, privileged, natanim sa isip ko na kontrolado kong lahat, na mapapaikot ko ang mundo sa loob ng palad ko o sa isang pitik ko lang makukuha kong gusto ko. Pero hindi pala. Kung mayaman ka, may mas mayaman sa'yo. At kung masama ka, mas maraming taong mas demonyo kaysa sa'yo. Mga taong walang limitasyon at hindi kumikilala sa Diyos. Huli na nang malaman ko yon base sa personal na karanasan. Sa mabilis at masakit na paraan. At kahapon lang na makilala ko si Tatiana. Wala akong alam sa grandparents nito. Hindi rin ito nabanggit minsan man at parang ang iniiwasan nito. Hindi ko rin lang alam kung bakit namuhay silang nagtatago ng mom nito mula sa mga yon. At nasagot ang tanong na yon sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Nagulat ako nang harangin ako ng 3 SUV sa mismong labas ng bahay na ito nang pupuntahan ko sana si Dr. Robles para kausapin. Hindi ko makakalimutan ang oras na yon. Mabuti na lang talaga at hindi ko isinama si Sunshine. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyaring masama sa asawa ko. Paglabas ko sa kalsada, biglang-bigla, inipit ako ng 2 kotse sa likod at unahan habang humahalo sa daloy ng traffic. Isa pang huminto sa kabilang panig at bumukas ang pinto sa tapat ko. Wala akong takas. Napalibutan agad ako ng mga armadong lalaki. Lumabas ang isang lalaking may hawak na barel sa front seat na katapat ko at tinutukan ako sa ulo. May silencer ang barel. Pero akala ko katapusan ko na ng paputukan ng salamin ng kotse ko. Binasag yun ng lalaking wala man lang suot na mask at binuksan ang pintuan ng kotse ko. Sa pilitan akong kinaladkad palabas. Isa pang lalaking humila sa akin papasok ng van nila bago pinaharurot ang sasakyan. At sa bilis ng pangyayari, hindi ko man lang sila namukaan. Nilagyan ako ng blindfold sa mata. Nagbiyahe kami ng halos 1 oras. Makalipas ang mahabang sandali, natagpuan ko ang sarili ko na nakaluhod sa harap ng isang matandang babae na may mga armadong tauhan sa likuran. Nasa 1 dosena. Overkill para sa isang kagaya ko na negosyante at walang alam sa karahasan. Malinaw na pananakot ang motibo ng lola ni Tatiana na hindi ko man lang nalaman ang pangalan. Magandang babae, may matapang na aura ng muka. Malupit ang mga mata, punong-puno ng galit at tuso. Sa mundo ng mga buwayang negosyante, kilala kong mga kauri ko. Nasa kislap yun ng mata.
Hindi na itatago ng pinong kilos at aral na mga salita. Nakikilala kong mga taong ganid at sabik sa dugo ng kapwa nila. At mas madaling mahawa kung wala ka ring pagpapahalaga sa buhay at karapatan ng iba. I'm not a saint. I'm a terrible sinner. Maaga kong nakilala ang kasamaan bago ang kabutihan. At oo, dahil lang kay Sunshine kaya nabago ang buhay ko. She balanced my world. Muntik na rin akong ubuhin sa usok ng sigarilyo na ibinubuga ng matanda sa harap ko. Na para bang sinasadya. Nasa late 70s. Matangkad at katamtaman ang built ng katawan. Maraming alahas ng blue turquoise sa leeg. Ilang layers at malaking singsing sa thumb finger ng parehong gemstone. Kalmado pero tuso ang mata niya nang magsalita. My days are numbered. So let's not waste our time. Kilala ko kung sino ka. Kung sino ang lolo mo. Pero may ilan akong tanong para mapasaya ang puso ko sa ganitong panahon na wala akong maramdaman kundi galit. Gusto kong malaman kung anong naging relasyon mo kay Tatiana. Naging nobya mo ba siya? Opo. Gaano katagal? 3 taon. Anong tingin mo kay Tatiana Sullivan noong kayo pa? She's beautiful, charming, life of the party, talented and witty. The list goes on, ma'am. Maraming lalaking nahuhumaling sa kanya. Kabilang na ako. Magalang kong idinugtong. Pawang katotohanan lang ang sinasabi ko dahil walang mapapakalma sa kanya kundi kung anong totoo at magagandang bagay. Humithit uli siya at pumuga ng usok. Kalmado. Parang hindi gagawa ng masama laban sa akin. Pero alam kong kalokohan yun.